A day in my life as a content creator, mom, and online seller. Hi guys! Back again for another mini vlog. Maaga nga nagising ang mima niyo. Parang mag-asikaso ng breakfast. Since maaga nga alis ang daddy ko at may asikasuhin. At syempre, bago kumilos ang babaeng to, kailangan niya ng kape. Dahil pang pagising talaga natin yan. Sa hindi nakakaalam, black coffee lang talaga at purong kape lang talaga yung kinakape ko. Bukod nga sa black coffee na pampagising, nakakatulong din talaga to yung pag-inom ko ng black coffee pag dudumi ako ng umaga. Anyways, pagkatapos ko magluto, bali kumain rin ng daddy ko. After niya nga kumain, ay umalis na rin siya. Since tulog pa nga si Baby Quincy, bali nagpalit nga ako ng cortina dito sa sala. Ito nga yung cortina nang galing nga kay mama. At dahil nga color maroon yung nakalagay dito sa bintana ko, kaya naman pinalitan ko dahil nga medyo makulay siya. Dahil ang team ng bahay natin ay brown at puti. At nung nagising na nga yung batang to ay talaga namang sandamakmak na halat na naman ng laruan. Mga mima, kapag gising talaga laruan talaga ang inuna niyan. Since may mga laruan nga kami nakuha sa dala ni mama, heto nga at inopen ko na. At ayan nga yung mga napili niyang laruan. Chinek pa nga namin isa-isang laruan kung gagana pa. Dahil bumili rin naman ako ng mga batteries para nga i-try yung mga laruan na nakuha niya. And fairness nga sa ibang laruan ay talagang gumagana pa. Sabi ko nga dito, baliligpitin niya na nga yung mga gamit at laruan niya. Since aalis nga kami at pupunta nga kami sa bahay nila mama, dahil nga tinawagan niya ako na dadalaw nga daw kami kay papa. Kaya nga after nga namin maglinis, bali naligo at kumain na rin kami. Tapos nag-commute na nga kami papunta nga kay na mama. At dahil wala nga kami payong, talagang nag-cup na lang muna kami. At talaga namang sinalaw namin yung init ng araw. Ganyan talaga kapag hindi mapipirmi sa bahay. Pagdating nga namin dito ay natutulog si mama dito sa lapag. At talaga namang pil na pil niya yung paghiga niya dito sa bago niyang linoleum. Sabi ko pa nga sa kanya, bakit diyan ka nakahiga? Tanggap na tanggap mo na ba ang mga desisyon mo sa buhay? Uy! Pagdating ko nga dito, bali nagluto nga daw siya ng pansit. Sinandokan ko pa nga si Baby Quincy noon kaso ayaw niya nga kumain. Dahil nga ang gusto niya nga itong fishball at yung kikya. Kaya naman ito niluto ko tapos nagluto na rin talaga ako ng sauce. Then kumain lang din talaga kami saglit tapos umalis na rin kami kaagad. Since 3:30 na nga kami pumunta kay na mama. At eto nga umalis kami mga 4:30 na. Bali nga nagpa-service lang din kami. May tricycle naman kami sa bahay pero wala nga kaming driver. Alam naman kami mag-drive puro babae kami. Puro babae nga lang kaming dadalaw kay papa. Since yung mga lalaki nga is may pasok sa trabaho. Tapos yung isa ko namang kapatid na babae is nasa school pa. Kaya naman kung sino-sino lang na dito sa bahay, kami muna ang dadalaw kay papa. Madalas din naman kami dumalaw dito pero kanya-kanya nga kami at hindi nagkakasabay-sabay. At dahil nga umuwi si mama, kaya naman dumalaw muna kami bago nga siya umuwi sa Maynila. At talaga naman kailangan niya talagang dumalaw dahil marami na siyang utang kay papa. Dahil nga ilang buwan na rin talaga siya sa Maynila. Plus pa nga no anniversary ng Valentine's, hindi siya umuwi. Kaya naman talagang kailangan niya suyuin ngayon si Papa dahil nga tampururot pa naman yan. Uy! At grabe, next month guys, 1 taon na nga si Papa. Grabe, ang bilis talaga ng panahon ngayon. Na parang kahapon lang din nangyari ang lahat. Tapos ilang araw na lang din talaga ang bibilangin. Naka 1 taon na rin pala siyang wala sa amin. Grabe, ang hirap pala mag-voice over ng ganito kapag nagre-reminisce ka. Ang hirap naman balikan. Na parang ewan na nga ako dito nag-voice over, umiiyak. Hindi ko alam dahil literal talaga naiyakan na tong babaeng to. Na kahit nga halos 1 taon na nga nakalipas, hindi pa rin katanggap-tanggap. Paano ba tanggapin, be? Ang hirap kaya kalimutan. Yung taong simula nung bata ka is kakampi mo. Tapos isang araw is mawawala na lang sa'yo. Na literal talaga na walang balikan. O diba parang tanga na ang babaeng to dahil nag-voice over lang naman, umiiyak. Anyways, after nga namin dumalaw kay Papa, eto nga at pauwi na kami. Dapat nga magsha-shortcut kami. Pero napadaan nga kami dito. Eto nga tayo nagte-trending ngayon na kainan. At magandang pasyalan nga daw dito sa Binangonan. At kita nyo naman yung ganda nga ng sunset. Na kahit nga sabihin natin magulo ang mundo, pero maganda yung earth natin. At buti na lang talaga may magandang sunset dito. Mabawasan man lang ang kalungkutan sa buhay. Bali nga dumaan kami dito dahil nga bibili nga daw isda si mama. Dahil nga daw sawang-sawanan siya sa karne at gusto niya nga makatikim ng isda. Bumili na rin siya dito ng tilapia para nga sa pagkain ng aso. Since 20 pesos nga lang ang kilo. At habang nga bumibili si mama ng isda, yung dalawa naman dito kung saan ako nihila. Dahil gusto nga nila dito mag-sightseeing na para bang akala nila nasa dagat sila. Anyways, maganda rin naman dito talaga tumambay. Since presko nga talaga yung hangin sa mga ganitong lugar. As you can see, talaga namang umupo pa dyan si Ate Kay. Na para bang sanay na sanay at hindi nalulula sa agos nga ng tubig. Na para bang gusto pa nilang tumambay dito. Bali nung pag-alis nga namin is pumunta nga kami dito sa bilihan nga ng merienda. Dahil nga ang dami namang tinuturo nitong mga batang to. Bali bumili lang sila dito ng banana Q, kamote Q, tapos yung hotdog. Naloloko pa nga ako dito dahil tinanong nga ako ni mama kung ano daw gusto ko. Sabi ko pa nga busog ako dahil nga kumain ako ng fishbowl at kikiam kanina. At ang tanging gusto ko lang naman is magkape. At talaga namang pinagtimpla pa nga ako ni ate ng kape. Paano? Sa dulo. Paano ko? Oh, doon sa dulo. Paano ko inumin itong kape? At least pinagtimpla ka na. Sabi ko nga, paano ko mainom tong kape? Dahil syempre mainit, tapos nakap pa siya nakalagay. At babiyahe pa nga kami pa uwi. Alang namang inumin ko to sa biyahe, hindi nagkantapon-tapon to sa akin.
Kaya nga pag uwi ko kay na mama, bali sinalin ko na agad siya sa baso. Since mainit pa naman, kaya naman ininom ko na lang din. Inubos ko na lang din yung kape, tapos nagpahinga saglit, tsaka umuwi na rin kami ni Baby Quincy at gabi na rin. At dahil nga nagkape na rin ako, kaya medyo busog. Kaya naman hindi na rin talaga ako kakain nga ng kanin. At gumawa na lang din ako ng salad dito sa bahay. Kaya naman panindigan dapat ang mga sinasabing pagdadayet na yan. At eto nga si Baby Quincy na busy naman sa mga laruan niya. Ngayon lang yan, dahil sa susunod na araw, sawa na yan sa mga laruan niya. At okay lang talaga na may mga bago nga siyang laruan. Dahil nga naiiwas din talaga siya na humawak ng mga gadgets. Anyways, hanggang dito na lang ang ating mga video mga mima ko. Dahil ang haba rin talaga ng araw ngayon. So, see you in my next vlog. Yun lang naman guys for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!